mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bisperas ng Pasko, nauwi sa trahedya. 12 sugatan sa pagkawasak ng Vikings ride sa Pangasinan. Isang uniform personnel arestado matapos magpaputok ng baril sa Parañaque. Salubong naman sa Pasko sa NCR, naging mapayapa. Department of Health nakapagtala na ng 28 katao na naputukan. Sa MBC TV correspondents, magsasaka, patay sa pamamaril sa Kabangkalan, Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Dwight Ramos, Levanga Hokkaido, wagi sa Christmas Eve game kontra Akita sa B-League. At sa Showbiz Pattern, 8 pelikulang kalahok sa 51st Metro Manila Film Festival. Mapapanood na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nauwi sa trahedya ang dapat sanay masayang bisperas ng Pasko matapos masugatan ng 12 katao sa nangyaring insidente sa isang amusement ride sa San Jacinto, Pangasinan. Nag-collapse ang kabilang dulo ng Vikings ride dahilan para mahulog ang mga sakay nito at magtamo ng minor injuries. Ang mga pangyayari ibabalita ni Freddy Fajardo. 12 kataong nasugatan sa aksidente sa amusement ride sa San Jacinto, Pangasinan. Sa halip na kasiyahan ang dulot ng isang amusement ride sa pagsalubong sa Kapaskuhan, hindi inaasahan ang aksidenteng naranasan ng 12 katao na nagtamo ng minor injuries nang bumigay ang kabilang dulo ng ride. Sa ulat ni San Jacinto Chief of Police Major Napoleon Velasco Jr., alas 8:36 kagabi nang maganap ang aksidente sa Viking Amusement Park sa San Jacinto Plaza sa Barangay San Guillermo ng nasabing bayan ng aksidenteng magkulaps ang kabilang dulo ng rides kung saan sakay ang 12 katao na nahulog na kinabibilangan ng 30 taong gulang na lalaki na isang mekaniko, 19 anyos na binata kapwa residente ng San Jacinto, isang 17 anyos na dalaga na residente ng Mangaldan, 7 kabataang lalaki na may mga edad na 12, 11, 10, 9, 28 taong gulang na kapwa mga residente ng San Jacinto na nagtamo ng minor injuries na agad namang naitakbo sa Manawag Community Hospital na matapos bigyan ng lunas ng mga doktor ay pinauwi na rin sila. Nagpapatuloy pang investigasyon hinggil sa pangyayari at tiniyak ni Major Velasco na mananagot ang may-ari ng Viking Amusement na residente ng Binmalay, Pangasinan. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Naantala naman ang selebrasyon ng ilang residente sa Parañaque City matapos maaresto ang isang uniformed personnel dahil sa pagpapaputok ng baril sa bisperas ng Pasko. Sa kabila nito, tiniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na sa kabuuan nananatiling maayos at mapayapa ang pagsalubong sa Pasko sa Metro Manila. Ang detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Hindi merry ang Pasko ng isang uniformed personnel sa Parañaque City matapos itong damputin ng mga otoridad dahil sa pagpapaputok ng baril. Sa panayam ng DZRH kay Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, nangyari ang insidente kagabi sa pagsalubong sa Pasko. Ayon kay Asilo, naisumbong agad sa kapulisan na nangyaring pagpapaputok ng baril kaya agad itong naaksyonan. Nagpapatuloy naman ang investigasyon tungkol sa motibo sa krimen pero ayon kay Asilo, wala naman sa impluwensya ng alak ang naturang suspect. Wala rin namang naitalang nasaktan sa naturang insidente. Under custody na po ng kapulisan itong ating suspect at hinahanda na po yung kaso para po ma-file po sa court. May we know kung siya ay civilian or officer of the law?
Isa po siyang uniform person. I see. Aha, pwede ba nating sabihin kung siya ay police or sundalo or any member of the law enforcement agency? Sa ngayon po ay inaalam pa po Okay. namin yung kanyang talagang kung saan pong ahensya siya nakabilang. Aha. At patuloy pa po kasi ginagawa nating investigasyon at syempre po yung ating po kasing mga victims ay inaalam pa po natin yung kanilang side dito sa storyan ito. Maliban dito, naging mapayapa naman aniya sa kabuuan ng pagsalubong ng Pasko sa Metro Manila. Sabi ni Asilo, wala namang naitalang major incident liban na lamang sa mga hinuli dahil sa illegal na mga pasugalan. Tuloy-tuloy rin aniya ang deployment ng mga nasa 14,000 mga tauhan ng NCRPO ngayong Pasko hanggang sa bagong taon upang tiyakin ang seguridad ng publiko. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ang Teaser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang ng Pasko. Sa kanyang Christmas message, nagpaabot ng pagbati ang Pangulo sa lahat sa panahon ng pagsilang ni Hesukristo. Hangad nitong maging maligaya at makabuluhan ang selebrasyon ng bawat pamilya at magkakaibigan. Nanawagan naman si Pangulong Marcos na huwag sanang kalimutan ang mga kababayang nangangailangan ng malasakit at maging bukas palad sa mahihirap, may sakit at mga biktima ng kalamidad. Gaya ni Jesus na naghatid ng kaligtasan, nawa daw ay magawa ring magbahagi ng bawat isa ng kabutihan, kasiyahan at biyaya sa kapwa, lalo na sa mga bata sa panahong ito. Dasal ng Pangulo na matupad ang hiling ng bawat isa at manaig ang pag-ibig sa bawat pamilya at komunidad ngayong Kapaskuhan at sa mga darating pang taon. Sa kaugnay na balita, hinimok naman ni Vice President Sara Duterte ang publiko na magkaisa sa pagtulong sa mga nangangailangan kabilang ang mga may sakit, mga ulila, walang tirahan, mga biktima ng sakuna at karahasan at iba pang sektor na madalas mapag-iwanan o napapabayaan. Ito ang naging panawagan ng pangalawang Pangulo ngayong panahon ng Kapaskuhan upang higit na maging makabuluhan ang paggunita sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ayon kay VP Sara, ang ganitong panahon ay nagsisilbing paalala ng biyayang dulot ng pagsilang ni Jesus at ng kahalagahan ng pagbabahagi, malasakit at pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga sektor ng lipunan na humaharap sa mabibigat na pagsubok. Nanawagan din siya sa lahat na ipanalangin ang kapayapaan at katatagan ng bansa, kasabay ng kanyang pagbati ng isang masaya at mapayapang Pasko para sa lahat ng Pilipino. Sa kagandahan ng ating loob, nagmumula ang pag-asa at katatagan ng loob at pananampalataya. At ito ang gagabay at magpapalakas sa atin bilang mga individual, bilang mga pamilya, at bilang isang bansa. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Samantala, sa kabila ng masamang panahon, nagtipon ng libu-libong mananampalataya sa St. Peter's Square sa Vatican para sa misa sa bisperas ng Pasko na pinangunahan ni Pope Leo XIV. Ito ang kauna-unahang Christmas Mass ng Santo Papa, kung saan binigyang diin niya ang diwa ng Pasko, ang pagmamalasakit sa mahihirap at pagtulong sa mga nangangailangan. Magbabalita si Rovic Manuel. Pinangunahan ni Pope Leo XIV ang isang misa para sa bisperas ng Pasko sa harap ng mga mananampalataya na nagtipon sa St. Peter's Square sa Vatican. Bago ito, malugod muna binati ng Santo Papa ang nasa 5,000 mga dumalo sa kabila ng masamang panahon. Is very large, but unfortunately, it is not large enough to receive all of you. I admire and respect and thank you for your courage and your wanting to be here this evening. Ito ang kauna-unahang Christmas Mass ni Pope Leo bilang Santo Papa nang maupo ito noong Mayo.
Sa sermon nito, ipinaalala niya ang kwento ni Jesus na isinilang sa sabsaban dahil wala itong lugar sa bahay panuluyan. Aniya, magsilbi sana itong paalala sa mga Kristiyano na ang pagtanggi sa pagtulong sa mga mahihirap ay parang pagtanggi na rin sa Diyos. Simula pa man kasi malaki na ang pakialam, pagmamahal at pagiging boses nito sa mga imigrante at mga mahihirap. Aniya, walang lugar sa mundo ang hindi pagtulong sa mga nangangailangan dahil ang Pasko ay kapistahan ng pananampalataya, pag-ibig sa kapwa at pagbibigay pag-asa. Si Pope Leo ang unang American Pope sa kasaysayan na bitbit ang pag-asa ng pagkakaroon ng kapayapaan sa mundo, lalo na sa mga bansang may sigalot. Ngayong Pasko naman inaasang magkakaroon pa ng isang misa ang Santo Papa at maghahatid ng Urbi et Orbi o to the city and the world na mensahe at pagbabasbas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng Deezer HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong araw ng Kapaskuhan, pinipili pa rin ng maraming Pilipino na magtipon sa mga pampublikong pasyalan sa Maynila. Kaya naman, unti-unti nang dumaragsa mga pamilya at grupo ng magkakaibigan sa Luneta Park at Manila Zoo upang magpalipas ng oras at samantalahin ang holiday. Ang kalagayan sa mga nasabing lugar tinutukan ni Boy Gonzales. Unti-unti nang dumadagsa ang mga namamasyal sa Luneta Park at Manila Zoo ngayong araw ng Pasko. Sa Luneta Park makikita ang mga pamilya, magkakaibigan at magkakasintahan na nagtipon-tipon upang magpalipas ng oras. Ayon sa ilang bisita, mas pinili nilang magdiwang ng Pasko sa Luneta dahil libre ang pasok. Inaasahan naman ng pamunuan ang mas malaking bilang ng mga namamasyal sa hapon gaya ng mga nakalipas na taon. Mahigpit ang ipinatupad na seguridad sa Luneta Park kung saan kinakapkapan ang lahat ng pumapasok. Ipinagbabawal ang paninigarilyo, paggamit ng vape at pagdadala ng mga nakalalasing na inumin. Bukas ang Luneta Park hanggang alas 11 ng gabi at hindi pinahihintulutan ang overnight stay. Samantala, nagsisimula na rin dumami ang mga bumibisita sa Manila Zoo. Maaga pa lamang ikapansin-pansin na rin ang pagdating ng mga pamilya at lokal na turista. Pinaalala ng pamunuan ng Manila Zoo ang kasalukuyang entrance fees para sa mga residente ng Maynila. 150 pesos ang bayad para sa adult at bata, 100 para sa mga estudyante at 120 pesos para sa PWD at mga senior citizen. Para naman sa mga hindi residente ng Maynila, 300 piso ang bayad para sa adult at bata, 200 piso para sa mga estudyante at 240 pesos para sa PWD at senior citizen. Libre ang pagpasok ng mga 2 taong gulang pababa. Tiniyak ng pamunuan ng Manila Zoo na may sapat na seguridad at kaayusan sa loob ng pasilidad at pinayuhan ng publiko na sumunod sa mga patakaran habang patuloy ang pagdagsa ng mga namamasyal ngayong Pasko. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakapagtala na ang Department of Health ng 28 kaso ng firework-related injuries sa bansa. Ayon sa Department of Health, 8 ang nadagdag na kaso ngayong araw mula December 21. Pinakamarami ang nabiktima ng illegal na paputok tulad ng 5-star, boga at triangle. Aabot naman sa 68% ang nasa edad 19 pababa at 32% ng mga biktima ang 20 anyos pataas. Ang mga nasabing datos ay mula sa 62 Sentinel Hospitals na binabantayan ng kagawaran. Sa mundo ng basketball, Merry Christmas ang selebrasyon ni Dwight Ramos at kumunan nitong Levanga Hokkaido matapos makabawi at magtala ng panalo sa Japan Basketball League. Narito si Matchpoint Millie Borja. Masaya ang pagdiriwang ng Pasko para kina Dwight Ramos at sa kanyang kupunang Levanga Hokkaido matapos magtala ng panalo laban sa Akita Northern Happinets sa B-League with 90-79 final score noong Miyerkules. Nakabangon ng Levanga matapos ang isang winless weekend laban sa Alvark Tokyo at umangat sa 26 na record para sa ikatlong pwesto sa Eastern Conference.
Naputol sa mga nakaraang talo laban sa Tokyo ang franchise record na 12-win streak ng Hokkaido. Nagtala si Ramos ng 16 points sa panalo ng kupunan habang nanguna naman sina Kevin Jones at Keisei Tominaga na may 19 at 18 points. Para naman sa Akita, pinangunahan ni Yanni Wetzel at Keanu Pinder ang kupunan na may tig 16 points. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Leviste, isinapubliko ang Cabral Files na laman Cabral Files laman ang umano'y anomalya sa infra projects. Sa MBC TV Global, magnitude 6.1 na lindol tumama naman sa southeastern Taiwan ilang oras bago ang bisperas ng Pasko. Lahat na yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Arestado na ang security guard na bumaril at pumatay sa dalawang kapwa nito sa Q sa Commonwealth Avenue, Quezon City nitong bisperas ng Pasko. Ang motibo sa likod ng krimen, ihatid live ni Edniel Parosa. Edniel. Well, naaresto na ang security guard na bumaril at pumatay sa dalawang kapwa nito sa Q sa isang car dealership. Babalikan natin ang report na yan ni Edniel Parosa. Isinapubliko na ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang dokumentong nakuha niya umano mula sa yumaong si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Laman ng nasabing dokumento ang summary file ng DPWH budget kada distrito noong 2025 na lumobo umano ang pondo dahil sa outside allocable. Paglilinaw naman ni Leviste, ang mga nakasulat ay ang pangalan ng district representative pero hindi sila ang proponent sa buong budget. Ang total allocable ng district representatives ay 401.3 billion pesos, habang ang karamihan ng budget ay nasa outside allocable ng iba pang mga proponents. Kaya umabot sa 1.041 trillion pesos ang 2025 budget. Dagdag ni Leviste, ang budget para sa bawat distrito ay ginagamit ng DPWH para sa mga proyekto at hindi para sa proponent. Kasabay ng pagsasapubliko ng listahan, umaas ang kongresista na hindi magagalit sa kanya ang kanyang mga kasamahan sa Kamara. Arestado na ang security guard na bumaril at pumatay sa dalawang kapwa nito sa Q sa Commonwealth Avenue, Quezon City nitong bisperas ng Pasko. Ang motibo sa likod ng krimen, inamin na ba? Ibabalita live ni Edniel Parosa. Edniel. Well, naaresto na ang security guard na bumaril at pumatay sa dalawang kapwa nito sa Q sa isang car dealership branch sa Commonwealth Avenue, Quezon City itong bisperas lamang ng Pasko. Ayon kay Chief Police District Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio, natunton sa kanyang tinaluyan sa lungsod ng Maynila itong 24 anyos lamang na suspect na kinilalang si Jaren Cabo Verde sa panayam dito sa Campo Caringal. Binanggit ni Silvio na umamin din naman ang suspect sa kanyang nagawa. Lumalabas sa pinagplanuhan ng pamaril nang dahil sa inaabot umanong pambubuli ng suspect mula sa mga biktima kanya rin katrabaho. Kwento ni Silvio, napuno ang suspect nang humantong sa suntukan ang alitan nila ng mga kapwa sa Q. Kaya nang sila'y makainom at natulog ang dalawang biktima sa loob mismo ng kanilang kumpanya, dito na sila piningga ng kanilang kasama. Aminado rin siya na nagawa niya yon dahil po sa parang binubuli po siya ng dalawang victims natin. Bawal ang suspect nang makakuha o nang makuha itong CCTV at dashcam footages ang kanyang sinakyang taxi pagtapos gawin ng pamaril. Pakinggan natin si Police Colonel Silvio. Inalamagan natin through CCTV at doon sa katabing Starbucks may nakakuha ng napicturean po siya at trinace natin yung taxi agad.
kasalukuyang nandito sa QCPD headquarters, itong aminadong sila rin nasasampahan ng kasong murder. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa live update, Edniel Parrosa. Sa iba pang balita, lalagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 6.79 trilyong pisong 2026 national budget sa January 5, isang linggo matapos mag-expire ang 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nangangahulugan ito na magkakaroon ng panandaliang reenacted budget sa pagpasok ng bagong taon hanggat hindi pa nalalagdaan ng Pangulo ang 2026 GAA. Una nang sinabi ng Malacanang na magtatrabaho si PBBM kahit ngayong holiday season para tutukan ang pag-review sa pambansang pondo para sa susunod na taon. Samantala, nakatakda namang ratipikahan ng Kongreso ang 2026 budget sa December 29 kasabay ng pagbabalik sesyon ng dalawang kapulungan. Inaasahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa araw ng Pasko dahil sa dalawang umiiral na weather systems ayon sa PAGASA. Maapektuhan ng northeast monsoon o amihan ang northern at central Luzon na magdudulot ng ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Aurora at Quezon. Samantalang easterlies ay magdudulot ng pag-ulan sa Bicol Region at northern Samar. Pinag-iingat ng PAGASA ang publiko dahil ang katamtaman hanggang malakas na ulan ay posibleng magdulot ng flash floods at pagguho ng lupa. Samantala, makakaranas ng mahinang ulan ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Ayon sa PAGASA, wala namang binabantayang low pressure area na posibleng maging bagyo. Bukod sa pagpasok ng Bear Months, isa na yata sa palatandaan natin na sasapit na ang Kapaskuhan ay ang mga nagagandahan at nagkikinangan mga parol sa mga bahay-bahay. Iba't iba ang hugis nito, iba't ibang disenyo, pero ano nga ba ang sinisimbolo ng parol? Alamin na dis, ano nga ba ang simbolo ng parol at paano ba ito nagsimula sa Pilipinas? Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan natin mailalarawan ng mga parol, isang mahalagang bahagi ng pagdiriwang ng Paskong Pinoy. Pero ano nga ba ang simbolo nito? Ang mga parol ay sumasagisag sa bituin sa Bethlehem na gumabay sa 3 hari papunta sa Sabsaban kung saan isinilang si Jesucristo. Ang paggawa nito sa Pilipinas ay nagsimula pa noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol kung saan ginagawa ito mula sa bamboo o kawayan at Japanese paper upang magliwanag sa simbang gabi. Sa paglipas ng panahon, ang parol ay hindi lang basta liwanag, kundi simbolo ng pag-asa, kapayapaan at pagpapaalala sa diwa ng Kapaskuhan. Ang klasikong disenyo ng parol ay isang 5-pointed stars pero ngayon, makikita na natin ito sa iba't ibang hugis, kulay at kung minsan ay naglalakihan pa. Alam mo ba na ang salitang parol ay mula sa salitang Espanyol na farol na ang kahulugan ay lantern at ang pinakamalaking parol sa Pilipinas ay matatagpuan sa San Fernando, Pampanga. May laki itong 55 feet diameter at may kabuang 100,000 bulb. Dito rin idinaraos ang Giant Lantern Festival at ang San Fernando, Pampanga ang tinagurian ring Lantern Capital of the Philippines. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Libre ang sakay sa Philippine National Railways o PNR, ngayon din sa LRT Lines 1 and 2 at MRT 3 ngayong araw ng Pasko. Nagsimula ang first trip ng libreng sakay sa PNR mula Naga patungong Lupi Viejo alas 4:29 ng madaling araw kanina habang alas 6:23 naman ang biyahe mula Lupi Viejo patungong Naga. Libre naman ang sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 simula first trip hanggang last trip ng kanilang operasyon ngayong araw. Ayon sa DOTR, alinsuro dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng ligtas, maginhawa at masayang biyahe ang mga commuter, lalo na ngayong Kapaskuhan.
Niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang southeastern Taiwan kagabi. Ilang oras bago natin ipagdiwang ang Kapaskuhan. Samantala matapos naman ang higit 2 taon, muling ipinagdiwang ng Bethlehem ang kanilang unang Pasko simula ng sumiklab ang gyera sa pagitan ng Israel at Gaza. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni Rovic Manuel. Ilang oras bago ang bisperas ng Pasko, niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang southeastern Taiwan, saktong 5:47 kagabi. Ang epicenter ng lindol ay 10 kilometers mula sa North Taitung Country Hall na may lalim na 11.9 kilometers. Ayon sa National Fire Agency, wala namang naitalang nasira o tumumbang mga gusali maliban sa mga kuha ng mga naglalaglagang mga produkto sa ilang supermarket sa lugar. Naramdaman naman ang pagyanig sa hilagang bahagi sa Taipei. Huling tinamaan ng lindol ang Taiwan noong nakaraang taon na may lakas na 7.4 magnitude, ang pinakamalakas na tumama sa bansa sa halos 25 taon. Sa iba pang balita, muling ipinagdiwang sa Bethlehem ang kanilang unang Pasko matapos naman ang mahigit 2 taon. Natigil kasi ang pagunita nila ng Pasko matapos na sumiklab ang gera at ang pinaigting na pag-atake ng Israel sa Gaza. Nagtipon-tipon ang mga residente sa pinailawang Christmas tree sa Central Manger Square na itinayo sa harap ng Church of Nativity sa Bethlehem. Pinangunahan naman ni Cardinal Pierre Batista Pizzaballa ang isang misa para sa mga mananampalatayang Kristiyano. Ang pagbabalik ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa Bethlehem ay isang magandang senyales mula ng inunsad ng Estados Unidos ang ceasefire deal. Umaasa naman ang ilang mga residente dito na magtutuloy-tuloy na ang pamumuhay nila ng payapa at normal sa kabila ng pagkawala ng kanilang mga tahanan at mahal sa buhay. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan ni James Galange, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, AFP Northern Samar umaasa sa pagsuko ng iba pang miyembro ng NPA matapos mapatay ang 2 lider sa isang engkwentro. Sa Showbiz Spotted, 8 pelikulang kalahok sa 51st MMFF mapapanood na. At sa Hoy Bawal Yan, Oplan Isnabero na magpaparusa sa mga mapiling taxi at TNVS drivers, pinaiting ng LTFRB. Yan at marami pang iba rito sa MBC TV Network News. Patay ang isang magsasaka matapos sa pagbabarili ng mga armado sa lungsod ng Cabancalan, Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang magsasaka na inlos o bayaw ng 2 mga Jimenez na pinagbabaril din sa Sitio Makilo, Barangay Camanse, lungsod ng Cabancalan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Warlita Jimenez, 56 anyos, asawa ng namatay sa engkwentro noong 2022 at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Noli Godaka, Deputy Chief of Police ng Cabancalan City Police Station, 2 mga hindi nakilalang mga suspect ang bumaril sa biktima sa harap mismo ng kanyang apo. Dagdag pa ni Godaka, kalibre 45 na baril ang ginamit ng mga suspect sa pamamaril, base na rin sa na-recover na mga empty shells at o basiyo sa lugar. Patuloy sa ngayon ang investigasyon at follow-up operations ng kapulisan kung ito ay related sa pagpatay kay Amay Jimenez na inamin din ito ng grupong New People's Army o NPA. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpaabot ng pakikiramay at pakikipagdalamhati si 3rd Brigade Commander General Carmelito Pangatungan sa pamilya ng napatay na 2 miyembro
ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar sa naganap na sagupaan noong December 19 sa Barangay Bulao, Bayan Las Navas. Umaasa si Brigadier General Pangatungan ang naganap na insidente magpapaalala sa epekto at resulta ng armed conflict. Ang dalawang NPA ay napatay sa nasabing sagupaan nang maglunsad ang tropa ng gobyerno ng operasyon dahil sa sumbong ng mga residente na patuloy pa rin sa pangingikil ang mga membro ng New People's Army sa kanilang lugar. Nasapat din ang mga armas sa nasabing sagupaan. Ayon pa sa opisyal, ang naging operasyon ay pagpapakita ng efforts ng pamahalaan na bigyan ng proteksyon ng komunidad sa tulong ng mga civilians. Nariyan pa rin ang patuloy na paanyaya sa mga miyembro ng New People's Army o yung mga NPA remnants, lalo na sa miyembro ng SRCR TIC Emporium, Eastern Visayas Regional Party Committee na bumabana at mamuhay ng normal. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naka-recover ang Station Drug Enforcement Unit ng Sara Municipal Police Station sa lalawigan ng Iloilo ng halos kalahating milyong pisong halaga ng suspected shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay De Vera, Sara. Nahuli ang high-value individual na si alias Mike, 40 anyos ng Barangay Anuring, Sara matapos makumpirma ang kanyang engagement sa illegal na droga matapos ang 4 na buwang monitoring. Na-recover sa kanya ang 71 grams sa suspected shabu na nagkakalaga ng 842,000 pesos. Nadiskubre ng pulisya na sa bayan ng istansya kumukuha ng supply ng illegal drugs ang subject at binibenta ito sa bayan ng Sara. Napag-alaman din na binabayaran ang subject sa pamamagitan ng e-wallet bago nito dinideliver ang item. Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang subject. Si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong holiday exodus, gitgita na naman ng ating mga kababayan na nakikipagsabayan at humahabol sa holiday rush. Kasabay nito ang sunod-sunod na reklamo laban sa mga TNVS drivers na hindi umano namamansin ng pasahero o di naman kaya ay paulit-ulit na nagpapakancel ng biyahe. Bilang tugon, muling pinaigting ng LTFRB ang kanilang pagbabantay na tinawag nilang Oplan Isnabero. Narito ang report ni Dustin Bayog. Talamak lalo na tuwing holiday season ang mga dimanong isnaberong drivers ng taxi at Transport Network Vehicle Services o TNVS na karaniwang inireklamo sa pagtangging magsakay ng pasahero. Bilang tugon dito, pinaigting ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II ang monitoring system ng ahensya sa ilalim ng programang Oplan Isnabero. Tayong tigil na babantayan natin. Nationwide po to, maglalatag tayo ng mga tao sa mga commercial districts para tapos yung ating online Facebook, social media complaint center, bubuksan natin para for any complaint ng ating mga pasahero, yung mga contracting of passengers, refusal to convey. Nakikipagtulungan din si Mendoza sa mga TNVS company para matukoy ang mga pasaway ng motorista at ang masilbihan sila ng show cause order upang pagpaliwanagin. Isa rin sa binatikos at pinangakong aksyon ng LTFRB ang ilang TNVS applications na ang disenyo ay posible makapanamantala lamang sa mga pasahero. May isang app na kita ko kahapon, pag may pasahero, ayaw taglapin ng mga driver, may accept kailangan i-accept ng driver Walang nag-a-accept doon sa pasahero yun. Ay, bakit to? So, yung program application, ganun ang pagkagawa nila. No? Kung walang driver na nag-accept, walang makukuhang ride. You cannot not provide the service. Samantala sa ilalim ng Joint Administrative Order No. 2014-01 ng LTFRB at Land Transportation Office o LTO, ang sinuman driver na mapatutunay ng i-stop ng pasahero o nangungontrata ay papatawan ng multang 5,000 piso para sa unang offense. Aakyat ito sa 10,000 piso sa ikalawang offense at posibleng 1 buwang pag-impound sa kotse o pagsuspindi ng prangkisa. Sa ikatlo sa mga susunod pang offenses, 15,000 piso na ang multa na may kasamang revocation ng Certificate of Public Convenience o prangkisa. Kaya kung mayroon pa kayo nakikitang pinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!
Para sa mga naghahanap ng perfect family bonding ngayong Pasko, takbo na sa mga sinihan at mapapanood na ang 8 pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Comedy, drama, romance o katatakutan ngayong Kapaskuhan man ang hanap mo. Narito ang report ni Showbiz Angel. Simula ngayong Christmas, mapapanood na sa mga sinihan ang 8 pelikulang kalahok sa ika-51 edisyon ng Metro Manila Film Festival. Kung comedy ang iyong hanap, nariyan ang Call Me Mother ni Vice Ganda at Nadine Lustre. Maaksyong eksena naman sa crime thriller ng Manila's finest na pinagbibidahan ni Papa P. Piolo Pascual. Ihanda ang tissue sa pelikulang Unmarried ni Angelica Panganiban at Zanjo Marudo. Para naman sa Team Wilka at Desbia, kilig vibes sa romance film Love You So Bad ni Bianca De Vera, Will Ashley at Dustin Yu. After 10 years naman, masisilayan na rin sa big screen ang sequel ng Bar Boys sa Bar Boys After School. Kaya mo bang walang internet access and gadget this holiday season? Ganyan ang kwento sa family movie na Reconnect. Sa sentra naman sa love story ng dalawang mayroong Down syndrome ang kwento sa I Am Perfect. At ang nag-iisang maghahatid ng katatakutan ngayong Kapaskuhan, ang Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Samantala, nakatakda namang ganapin ang gabi ng parangal sa December 27. Mapapanood ang 8 MMFF entries hanggang Enero. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong December 25, araw ng Pasko. Muli, happy holidays po sa lahat. Ito po si Yuel Reyes. Merry Christmas, partner. Merry Christmas po sa lahat ng ating mga ka-MNN. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayo bukas sa araw po ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.